Magandang araw mga kaibigan. Good news po mga kaibigan ang pag-usapan natin ngayon. Mayroong isang mataas na opisyal ng Japanese senior researcher ng UN International Research Institute of Controversial Histories nanawagan doon sa United Nations Human Rights Council debate na pauwiin nyo na si dating Pangulong Duterte dahil paglabag sa kanyang karapatang pantaw ang ginawa sa kanya. Hindi makatarungan ang ginawa sa 80-year-old president. Political persecution ang ginawa sa kanya. Wow! Galing sa isang respetadong Japanese official. Pakinggan natin. UN Human Rights Council debate ito ha. So ipinost nila of the International Career Support Association. Thank you, Mr. President. I stand here to denounce a grave injustice. Yan. Lodoli Godloa to tell the 80 years old former president of the Philippines, who bravely fought illegal drugs to protect millions, has been unlawfully moved from the homeland and held in the prolonged self-trial detention by the ICC in The Hague. This is a political persecution and not justice. The current administration extradited him without due process, bypassing Philippine courts and violating national sovereignty. He was extradited without any due process. Incidentally, since March 11, 2025, exactly 1 year ago today, this elderly leader has endured detention, separated from family and serious health issues. Global rallies and protests in The Hague and throughout the world demands the interim release, which has been unlawfully denied by the ICC 3 times. This over 1 year pretrial detention raises profound question about compliance with the long statutes guarantees of human treatment and speedy trial. It is an affront to human dignity and the abuse of international justice for political ends. We urge this council to demand humanitarian review and interim release of President Duterte. Justice must be fair, not a weapon against the people. The majority of the Filipino voice will not be silenced and depressed. Thank you very much. Galing, ano? Ulitin natin. Palayain si Pangulong Duterte dahil nilalabag ang kanyang karapatang pantao. Ulitin natin. I now give the floor to the representative of the International Career Support Association. Thank you, Mr. President. I stand here to denounce a grave injustice. Lodoli Godloa to tell the 80 years old former president of the Philippines, who bravely fought illegal drugs to protect millions, has been unlawfully moved from the homeland and... Yan. In-acknowledge niya. President Duterte has bravely fought proliferation of illegal pulburon in his country. So tayong mga ordinaryong Pilipino, mga salaylayan, naramdaman natin yung kapayapaan. Hindi naman total peace. Kailang takot ang mga adiktos, binidiktos, nagsilaya sila o naglaylo sila dahil alam nila hindi sila sasantuhin ng isang tatay digong na handang itaya ang lahat para lang maproteksyonan ang kinabukasan ng kabataang Pilipino. So, nakikita ito ng buong sanlibutan kung ano talaga ang ginawa ni Pangulong Duterte. Kaya nakakaya itong administrasyong ito. Political persecution ang sinasabi. Ang dahilan bakit siya dinala doon. Tuloy natin. held in the prolonged self-trial detention by the ICC in The Hague. This is a political persecution and not justice. The current administration extradited him without due process, bypassing Philippine courts and violating national sovereignty. Yan. Without due process. Dapat sana, yung warrant of arrest na dumating, dinaan muna sa korte. At ang korte, ang nag-decide, kung sabi, sige, dalhin sa ICC. Ayun. Yun ang due process. Kailang walay group effort. Kaya hindi natin kalimutan mga kapwa ko DDS. Yung grupo nila, group effort. Of course, ang Pangulo.
magkapatid na Rimulya. Sino pa? Gibo Chodoro. Eduardo Anyo. Yun ang mga binanggit sa group effort. Ang bilis nilang mag-produce ng eroplano. Basta kaya ng ating Tatay Digong, kinidnap, dinala. Ngayon na nanganganib ang buhay ng ating kababayan sa Middle East, walang eroplanong makuha. Ang bilis nilang magkuha ng 2 eroplano chartered flight papuntang United Nations. Gumastos tayo ng 64 million according to reports. Wala silang mapalipad na eroplano para tulungan ang mga natatakot nating OFW sa Middle East. Yan ang style ng administrasyong ito. Nakakaumay, nakakadismaya. Tuloy natin. He was extradited without any due process. Incidentally, since March 11, 2025, exactly 1 year ago today, this elderly leader has endured detention, separated from family, and serious health issues. Global rallies and protests in The Hague and throughout the world demands the interim release, which has been unlawfully denied by the ICC 3 times. This over 1 year pretrial detention raises profound question about compliance with the long statute's guarantees of human treatment and speedy trial. It is an affront to human dignity and the abuse of international justice for political ends. We urge this council to demand humanitarian review and interim release of President Duterte. Justice must be fair, not a weapon against the people. The majority of the Filipino voice will not be silenced and depressed. Thank you very much. Galing, ha? I now give the floor. The majority of the Filipino people, tayo, mga DDS na nagmamahal, must not be silenced. So, sana may mangyari. Itong panawagan ni Mr. Ano ang pangalan niya? Mr. Shonichi Fujiki, Senior Researcher, UN International Research Institute of Controversial Histories. Mabuhay po kayo, sir. Ano bang maraming salamat sa Japan? Hindi ko alam. Sayonara. Ano ba yung sayonara? Basta, from the bottom of our hearts, kaming mga DDS, salamat po sa ginawa nyo sa United Nations Debate Human Rights Council. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos nilang tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Natagaan na mo og yero. So mag-atop na ni siya karon. So mao na ni ang iyang atupan karon ni Kuya sa natagaan na mo og yero. Patindog siya og balay. O karon humanag yun sa pag-atop ang among gihatag nga hero sumo na ni. Kuha na gyud ka nang nakaatop na gyud ang mga tao nga gitabangan sa yero. So dili na gyud sila ulanan ani. Sa Ginoo ug sa nagtabang sa sin nga dili na may maulanan kay nailisda na among sin nga buslot sa bag-o. So dako kayo mong pagpasalamat sa labaw makagagahom ug sa naghatag sa sin. Dili pa gid may kapalit sa sin tungod kay wala mi kwarta nga ikapalit ug wala nagtabang sa sin
dili pa gid mi makaatop. Oo, so salamat kayo ya. Salamat kayo.